Of course, ito po yung kwento na naman na nabuo mula sa imahinasyon o halusinasyon ng isang vlogger na nagpakalat po ng kwento na ikinasal na si Norman Bay at si Bella Padilla kamakailan. Romel, anong point mo dito? Yung mga vloggers na kung ano-anong inilalabas na napakalayo sa katotohanan. Alam nyo, minsan ay maiintindihan natin sila sa unang parte ng buhay natin, maiintindihan natin sila kasi sila naghahanap buhay para sa kanilang kabuhayan. Pero, dapat sana may hangganan din naman, hindi porket hindi nagsasalita ang mga binablog nila mga fake news, patuloy nilang ginagawa ang mga bagay-bagay na nakakamali na ng impormasyon para sa ating mga iniidolong mga artista. Tama. Diba? Alam niyo po mga kapatid, kayo po ang saksi. Ako ang mga pina-follow ko talaga, lahat-lahat, alam mo yan, Romel. Yung mga dumpster divers po sa iba't ibang bansa. Sa Finland, yan, meron po ako sa Spain, meron sa Amerika si Inday Roning, si Jess Vlog, si Inday Karya. Napakarami po nila. Sila po yung mga kababayan natin na naninirahan sa ibang bansa na namumulot ng basura, dumpster diving, lumalaban po sila ng parehas. Bakit ba gusto ko rin yung mga taga Thailand at saka Vietnam, yung mga pumupunta na ituktok ng bundok para mamitas ng mga bunga, walang puhunan, itinitinda sa palengke. Lumalaban din sila ng parehas, patas na patas. Pero Romel, ito ang hindi ko mahanap. Saan kumukuha ng kapal ng mukha at tapang ng apog yung mga vloggers na ang ipinakakalat ay mga maling-mali at fake news talaga. Katulad na lamang po, pinapatay nila ang maraming personalidad. Isalin nyo na po ako dyan. Ilang beses na po nila akong pinatay pero tama yata yung habang pinapatay ka, lalong mahaba ang iyong buhay. Yes. Pangalawa, pinatay na nila si Chris Aquino ng ilang beses. Meron pa nang inilabas yung mga vloggers na, dalawa yung gumawa nito, no? Yung nakakabaong na si Chris, nagpapadyak daw si James Yap, nang yakapin daw, nahulog yung ataol, tapos nagpagulong-gulong. Oo. Nung dumating daw si Philip Salvador, niyakap din day kabaong, pero ganun din, nahulog yung kabaong. Hindi ko po alam. Si Casey Concepcion, pinalabas na ikinasal na sa kanyang boyfriend sa Switzerland. At dumalo pa ang kanyang mga magulang. Dumalo pa si Sharon, si Gabby. Tapos nandun pa ang dating Senador Kiko. Paano nangyayari yon at saan nila kinukuha yung lakas ng loob nila at tapang ng apog na palabasin na totoo ang isang bagay na alam mong peking-peke. Di ba? Totoo. Dapat mag-report naman kayo yung may laman na kung saan malapit sa katotohanan. Hindi yung malayong sa katotohanan. Oo. Diba napakapangit nun? Si Norman Bay po at si Bella Padilla ay may isang maayos na relasyon. At ang pinalabas nga po, ang kanyang Swiss boyfriend na si Norman Bay ay pinakasalan na si Bella Padilla. Ano po ang sabi ni Bella? Please stop congratulating me. I did not get married, sabi niyang ganon. I-reserve niyo na lang ang pagbati niyo kapag totoo na. Totoo, diba? Correct. Ano ba naman, nakakaloka naman talaga, di ba? Eto, sabi ni John, nakapagtataka talaga kung bakit naman kasi may mga eng-eng tayong mga kababayan na pumapatol sa mga clickbait na ganyan. Ang dapat kasi hindi yan binibigyan ng pagkakataon. Mahiya naman kayo, lumaban kayo ng patas, sabi ni John. Tapos sabi naman ni Juris Dr. Channel, ang daming buhay ng sinira ang mga taong pinatay ng YouTube account na yan. Dapat i-mass report na yan para ma-take down na dahil puro fake news naman ang ikinakalat. Lumaban kayo ng patas, uy, sabi niya, at huwag maging buraot. Tandaan ninyo, babalik din sa inyo ang mga pinaggagawa nyo, sabi ni Juris. Yung accountability kasi nakakalimutan. Porke ba hindi kayo agad-agad matitrace? Porke ba magbago lang uli kayo ng pangalan at bagong content at bagong pwede na uli? Pero naman, di ba, ang dami nabibiktima. Maling-mali naman, di ba? Buti lang maaga pa ito si Bella. Si Bella, no? Si Bella, maaga pa ito si Bella. At nagsalita siya para talaga matigil talaga. Kasi kung di sila magsasalita, walang magsasalita para sa kanila. Di ba? Totoo yan. Oo, totoo yan. Sabi ni Boycie Karagay, ang bilis ng mata nyo, Nay. Napansin nyo agad yung pagkakaayos ng painting sa likod ni Kuya Romel. Gaya rin ang bilis nyong
pag-e-edit sa mga messages namin. Saludo talaga ako sa Nay. Kasi po mga kapatid, ang hindi alam ng mga hindi talaga CFMers na kakomunikasyon natin, meron po kasing mga salita doon na inaalis ko para, alam mo na, walang kalaban-laban kasi yung patatamaan or hindi na aangkop sa usapan. At nire-respeto naman nila yung ginagawa ko. Matindi ang respeto ko sa mga CFMers, di ba? At nakakatawa. Sabi pa ni, okay. Okay, okay. Ang kakapal ng fest ng mga tagapagkalat ng fake news na yan. Masaya sila sa buhay nila ng ganyan ang ginagawa nila sa kapwa nila. Makakarma kayo, makakarma sana kayo sa mga pinatay nyo, sa mga fake news nyo, sabi ni Boycie Caragay. Yan. Katulad yung pagpatay ng mga personalidad. Naku, wag nyo pong ginagawa yun. Wag na yung personalidad na buhay pa na talagang pinapatay nyo na. Yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, yung mga tao na malapit sa kanila, hindi ba nyo naiisip na baka kung ano rin ang mangyayari sa kanila pag natanggap ang ganyang balita? Totoo. Diba? Yan ang iingatan nila. Sana iniisip nila kung ano magiging epekto nito sa lahat ng makakabasa at makakapanood. Diba? Ayan. At sabi ni Tita Julie Paras, di ba? Hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Dapat ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news ang pinadadalhan ng Sampina. Tita Julie, ayan. Basta, naku, wag po tayong magpapaengganyo sa clickbait. Minsan po nating matikman yung fake news. Wag na po tayong uulit pa. Ang peki po ay peki na yan habang buhay dyan. Dahil hindi po sila patas na lumaban.